Magandang araw mga kababayan. May patutsada po itong si Atty. Rowena Guanzon kay Ping Lacson. Maalala nyo nung nagsimula po ang Blue Ribbon Committee, abay itinanggi nitong si Ping Lacson na may credible po itong mga statement ni Master Sergeant Cotesa. Unang-una doon sa notaryo na sinasabing fake daw yung perma. Pero may challenge siya na sinabi na kung may magkakaroon lang ng collaboration, it means kung may magsasalita na patunay na totoo itong sinasabi ni Master Sergeant Cotesa, maaari niya daw ito paniwalaan at tatanggapin na totoo ang sinasabi ni Master Sergeant Cotesa. Parang ganon. No? And then, mababayan po natin lumabas si Saldico. Again, dinideny nila at sinasabing kailangan pa daw lumabas ni Saldico at magsalita ng personal, mag-sign ng affidavit at ipanotaryo. Yun naman yung kanilang habol. Okay, so mukhang nakakalusot na naman sila kasi may ginamit sila na si Bernardo and then ang dinidiin ay mga senador. O ito ngayon, matindi mga kababayan natin. Dahil lang lumabas yung mga Marines. 18, may 12 pa. So bali 30 lahat yan. Ngayon, ang sabi ni Ping Lacson, no, biniverify pa, no, biniverifika, yan pala Tagalog, no, biniverify pa ang pagkakilanlan nitong mga kasundaluhang ito, itong mga Marines na ito. Actually, mga kabayan, hindi mo na kailangang i-verify kung anong klaseng Marines yung mga yan. Yung kailangan nyo lang i-verify actually, kung sila po ba talaga ay totoong naging tauhan ni Saldico. Yun ang usapin dito. Kung totoong naging tauhan sila ni Saldico, eh di, yun na nga. Naging bagman sila. Eh di yun na nga. Sila yung mga nagde-deliver ng pera sa mga kongresista at mga senador. Anyway, kasama po sa nakatanggap ng malita, di umano ay itong si Ping Lacson at si Tuta Soto. Eh, sabi ni Atty. Rowena Guanzon, nagsalita na ang mga ex-Marines. Baka sabihin mo na naman, o baka sabihin na naman daw po ni Ping Lacson na walang nagli-link kay Bongbong Marcos. Nandiyan na nga po, sinasabi nila, nag-deliver sila sa bahay. At ang kanilang affidavit ay pinirmahan nila, signed affidavit na yon. Kaya tingnan natin kung ano po yung magiging action ni Ping Lacson at ano naman po yung kanyang magiging palusot dito. And nakikita ko, hindi po siya titigilan ni Atty. Rowena Guanzon. Babantayan po siya ni Atty. Rowena Guanzon dito po sa kanyang mga galawan sa Blue Ribbon Committee. At kaugnay naman mga kababayan, sa matinding korupsyon na nangyayari po sa Flood Control Project at sa iba pang ahensya ng gobyerno, abay may matinding panawagan ngayon ang hakbang ng maisog. A call for inhibition. Pinapa-inhibit ngayon ng grupo ng hakbang ng maisog ang lahat po na napangalanan sa unang set ng affidavit nitong Marines 18 or hashtag Brave 18 na ang tawag sa kanila ngayon. Kaugnay po dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So ang lahat ng mga pinangalanan, dapat hindi sila sumali sa impeachment trial. Bakit mga kababayan po natin? Eh mas dihamak na mas malaki yung allegation ng pagnanakaw na napunta sa kanila. Dihamak na mas malaki yung kanilang natanggap na mali-malitang pera kaysa ditong fake allegation nila kay Vice President Sara. Kaya para sa hakbang ng maisog, the suspicious haste and reckless imputation against the country most trusted official by her most rapid hitters made most Filipino realize that there is more to the impeachment than her critics have so far declared. Mas malaki po yung mga napuntang ninakaw nitong mga involved sa flood control, mga kababayan. May mga congressman, may mga senator. So, dapat mag-inhibit sila. So, sino-sino po ba yung tinutukoy na dapat mag-inhibit? Siguro alam nyo naman, mga kababayan po natin. Pero kung hindi nyo alam, ito ipapakita natin ulit, no? Para familiar po tayo. Total, mauna naman po, mga kababayan po natin, ang nasa House of Representatives. So, unahin muna natin ipakita kung sino-sino itong mga napangalanan sa House of Representatives na involved dito sa matinding corruption, mga kababayan po natin. Matinding corruption. So kasama dyan si Bini Abante, kasama si Dan Fernandez,
Martin Romualdez, si Kimbo, kasama din si Kimbo, syempre, hindi mawawala yon na ngayon ay nag-deactivate na ng kanyang account. Kasama po si Varverse, kasama po si Garin. Okay? So marami pang iba yung kasama, hindi na natin maisa-isa. Pero halos lahat po mga kababayan po natin, halos lahat po sila ay miyembro ng Quadcom. Halos lahat sila ay miyembro ng Quadcom. Ito po yung mga nakatanggap ng mali-malitang pera. At ang mabigat nito, pati po mga mainstream media ay nasusuhulan na. At ang malupit, mga kababayan, dito po sa ating bagong video, nabibigyan ng reaction mga kababayan, ay itong troll farm. No? Itong matinding troll farm na talagang nagkakaroon pa sila ng mga eksklusibong malalaking building para lang sa kanilang pagto-troll farm, pag-aatake sa mga Duterte supporters, pag-aatake sa mga pinupus ng Office of the Vice President at mga magagandang balita patungkol kay Tatay Digong. Kaya nakikita nyo sa ating mga social media account, binabaha po tayo ng mga negatibong komento. Bakit? Grabe pala yung troll farm. No? Ang troll farm ay nakatanggap din ng mali-malitang pera. Mantakin mo, halos umabot ng mahigit 800 billion ang lahat na diniliver nila. Ito, mainit na issue dahil napanood ko po ang lahat ng interview nyo at bawat interview nyo talaga namang condescending yung mga tanong sa inyo. At kayo po ba naniniwala na talagang lahat ng media na umano sa inyo ngayon ay under sa payroll ng itong nakatanggap ng maleta? Alam nyo, malawak yung media operations ni Saldico noon na ipinagpatuloy ng mga kasapi sa kasalukuyang administrasyon pa rin, no? Halos 300 na trolls ang nandyan sa isang building sa Makati. At nagdadala ang mga ito. Ito mga kababayan po natin kahit 300 lang ng mga individual yan. Isang individual kaya niyang mag-create siguro ng 1,000, 2,000 o 3,000 trolls. Kasi program naman yan So pwede niya i-program kung ano yung magiging comment. Sorry hindi ko alam ang pag-create ng mga troll farm. Pero yan ang mga nakikita natin sa TikTok yung pag-create ng mga farming yung mga messages. So malaki yan. Talagang mantakin mo ilang mobiles yung kailangan nila, ilang computers yung kailangan nila. Kailangan nila yung mas mataas, di hamak na internet para mapatakbo nilang troll farm na yan. So kailangan talaga nila ng napakalaking pundo. Regular ng pera para sa pangsweldo. Isipin mo, 3 palapag ang inoccupy nila. Grabe. Sa isang building dyan sa Makati. No? Meron ng isang media operator na nandyan sa Timog ang kanyang opisina sa President's Tower ba yan? Yung kanto. Oo. Uy, merong isang nag-oopisina dyan na 8 maleta ang inakyat Sarap Ay, yung no, mga... 6. I'm sorry, Alam ni Coach Olin Timog Alam mo Isado mo yung mga building dyan. Hindi, Nagsushooting. so, marami pong kwan. Kaya naman tingnan nyo ang control nila sa media. Pag nagsabi ka ng akusasyon laban sa administrasyon, sisirain ka kaagad, mas maganda sana na sagutin nila yung akusasyon. Masyado nilang binabalasubas yung public discourse. Katulad ni Sunny Trillanes, ang sinabi niya kaagad ay kakasuhan ko si Baligod ng cyber libel. Hindi pa nga niya nakikita yung affidavit kasi alam ko, dahil nabasa ko yung text niya sa isang media practitioner na humihingi ng affidavit. Hindi pa niya nababasa, tumakbo na siya sa media na nananakot na. Yung isang kasamahan niya, yung Nako, sunog si Trillanes, no? Nakatagpo po siya ng hindi niya kayang takutin. Diba? At ang tinext niya pa na mainstream media, parating din ang text niya kay Attorney Baligot. Estado siya. si Alejano, sinasabi niya na paldo daw ako, nabigyan din daw ako ng maleta at nangangarap daw akong maging secretary ng isang departamento. Yan ba yung klase ng pinaaral natin sa sinasabi nating Premier Military Academy in the Philippines? Yung ganong pag-iisip? Hindi ba
magsasalita siya, hindi pa niya alam na hindi nga ako kilala ni Inday Sara. Paano naman niya akong i-appoint na cabinet secretary? Paldo daw ako, nabigyan ako ng maleta. Kailan? Yung nilabas nga namin dito, pwedeng ipakulong si Saldi ko. Bakit naman niya ako bibigyan ng maleta? No? Yun ang So, paldo, no? Yun ang paldo talaga. hindi ko alam kung yung mga ganyang komento ba ay is it coming from a responsible member of society? Yan ang sinasabi ko na mga Ayan, Trillanes, no? Nakatagpo ngayon ng katapat sa pangalan ni Atty. Baligon. At matindi po yung mga dito ako na ano, no? Sa troll farm na ito, no? Ganyan pala katindi yung troll farm na to. Talagang totoo po yung troll farm na talagang nagbabayad po sila, nagpupunto po sila ng napakalang pera para lang sirain at atakihin po yung mga nag-expose ng kanilang kabulaskugan. At syempre, yung mga kasinungalingan nila, pinopromote nila. Kasi andin po yung napapansin natin, mahilig po sila mag-promote ng mga kasinungalingan. No? Itong mga maganda yung proyekto ni Bongbong, may maganda sa proyekto, pero ang totoo wala naman. Dahil kita ng taong bayan, ramdam ng taong bayan, na walang magandang nangyayari sa Marcos administration. And itong expose po, mga kababayan po natin, ng mga Marines, malaking bagay din ito. Dahil nagpapatunay lang na talagang totoo yung corruption. Kasi dati, nanalangin tayo na sana po ay mag-expose. Na sana ay may lumabas sa mga matitinding corruption na ito. Kasi kailangan natin malaman ng lahat. So thanks God, may Marines 18, may Gutisa, no? At bumaliktad na si Saldico, at may 12 pa. Marami pa talaga tayong abangan. Kaya tama yung nabasa ko doon kay General Puques. Panimula pa lang ito. Part 1 pa lang ito. katib na hindi nag-iisip. Attorney, balikan lang natin yung sa media. Kaya nyo po bang mabanggit o doon na lang doon sa affidavit nyo ilalabas yung pangalan? Yung kaya namin binanggit doon na nagbibigay sa mga media practitioners, no, para ipakita lamang na yung pera ng bayan ay ginagamit nila para sa sarili nilang interest at para sirain ang kapwa Pilipino nila, no? Doon sa individual na media practitioner na nabigyan ng mga mali-maleta ng pera, ang sa akin naman ay baka naman bayad sa serbisyo nila at hindi nila kailangang tanungin kung saan nanggaling yung ibinayad sa kanila, no? Kaya hindi ko po binanggit doon yung mga pangalan. At sinabihan ko rin yung mga sundalo na kahit binanggit nyo ito sa akin, ay minarapat kong hindi ilagay. Tawag nating residual obligation. Malamang nakakapagsabi lamang siya nito dahil ang ama niya ang nililitis ngayon sa ICC. At patungkol sa 18 na former Marines, na ang 4 doon ay hindi pala. Doon pa lamang masasabi natin, oops, may nagsisinungaling. Oops, may nagsisinungaling. At ikaw yon, Claire Castro. Dahil una pa lang sa press conference, dahil hindi mo talaga napanood ang press conference, ay inamin ng mga Marines na hindi lahat sila ay kasapi ng Marines. May mga kasamahan sila na hindi naman talaga Marines. So walang nagsisinungaling. Hindi lang nila pinangalanan. At kahit naman yung Armed Forces of the Philippines, hindi nila isinapubliko kung sino yung mga Marines at kung sino yung natukoy nila na hindi Marines. Oops! Si Claire Castro nagsisinungaling. Mga kababayan, puntahan natin ang usapin ng flood control. Dahil ito, di ba, yung pera na diniliver, galing yung sa mga flood control. Kamusta na kaya yung flood control? Yung ICI nila, isang tao na lang yung pumapangsyon. And mukhang iniiba na ni Bongbong Marcos ngayon. So, nahiya siya sa kanyang sarili. Hindi na po siya nagbigay ng update ngayon patungkol sa flood control project. Yung mga contractor, di ba? Na pinangalanan niya, akala natin ipapakulong niya. Yung mga malalaking isda, na akala natin ipapakulong niya. So ngayon nawawala na, no? Hindi na po siya nagbibigay ng update kasi palpak. Oops, palpak. So ang ibig ba sabihin to, ay nasa likod din ba ang Vice Presidente sa mga tinuturan nitong 18 na nakasama sa presscon na sinundo
di umano ni Mike Defensor. Oh, ito mga kababayan po natin, si Claire Castro nagpaparatang na naman, no? So itinuturo niya na naman na si BP Sara yung nasa likod nito. Oy, Claire Castro, ha? Ayaw na ayaw ni BP Sara na gumawa ng mga ganyan, no? Iyan po is kanilang sariling ginawa yan. At never nila binanggit yung kay Vice President Sara. Actually, ayaw nga nila i-connect sa mga Duterte yung kanilang paglabas. Nakukonsensya lang sila at gusto lang nila patunayan ang katotohanan na sila po ay ang nakakaalam sa mali-malitang pera. Kasi buti pa nga yung mga Marines, nakukonsensya. Ikaw, Claire Castro, sana po ilabas din ng Marines kung may napunta kay Claire Castro. Nako, abangan natin yan, mga kababayan. Okay, flood control, anong update, Claire Castro? Follow-up question. Yusek, on flood control project, it's almost March. Kamusta po yung pagre-review sa 1,000 pages report from ICI? Opo, hintayin na lang po natin kung anong magiging anusyo. Kanina lamang po ay nag-follow up po tayo sa OES at hintayin na lang po natin ang magiging anunsyo dito. Ma'am, napansin ko kasi yung last na report ni PBBM about sa flood control was way back December 18, 2025 when he announced yung arrest kay Sara Diskaya in relation to the Davao Occidental flood control. Bakit ganun po kalaki yung gap when it comes dun sa giving of updates on the flood control project? Hindi na ba siya kasama? Is there a change in the priorities of the government? Ang sabi po kasi ng Pangulo sa huli kong sinabi sa inyo, ang sabi niya, we are moving forward. Ang mga pag-iimbestiga po sa flood control projects ay ibinibigay po niya sa ICI, sa DOJ at Ombudsman. Kasama na rin po ang DPWH of course. At ang tututukan po talaga ng Pangulo ay kung paano papauunlarin ang ekonomiya ng bansa. So sa mga flood control projects, total na simula na po yan. Marami na rin po mga kaso na nairekomendang isampa. Marami na rin pong kaso na naisampa. Marami na rin pong taong mga naaresto. At ngayon Maraming kaso, maraming tao. Nasaan yung malalaking isda, Claire Castro? Yung mga dilis lang po yung pinakulong nyo eh. Asan yung malalaking isda? Asan yung mga mastermind? Bakit contractor lang? Bakit yung mga taga-DPWH lang? Si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos, at yung mga malalaking contractor na mga business partner nila, wala pa rin nagagalaw. Kaya mga kababayan, huwag tayong papayag na ginagago na nga po tayo ng gobyerno sa pamagitan ng pagnanakaw nila sa mga proyekto na dapat napupunta sa taong bayan, gagaguhin pa tayo ng kanilang tagapagsalita at magpakalat ng isang propagandang kasinungalingan. May napakulong na daw ang tanong natin. At ang tanong ko sa mga makakapanood ng video ito, masaya na ba kayo sa mga pinakulong nila? Okay na lang ba sa inyo na gano'n na lang? Sila na lang yung mga diles ang napakulong, ang mastermind wala pa rin. Iba'y nagtatago. Marami na rin pong kickbacks na naisoli sa Pilipinas sa ating kabanang bayan. So, ang focus po talaga ng Pangulo ngayon ay tutukan ang ekonomiya ng bansa. Hindi pwedeng uusad ang ekonomiya hanggat hindi na solusyonan ng korupsyon. Walang investors na papasok sa ating bansa hanggat hindi nakukulong ang malalaking isda. Dahil kahit sa mga infrastructure project, yung mga nagpupundo sa mga proyektong panggobyerno, ayaw nila magbigay eh. Yung JICA nga, sinasabi ng JICA na binabantayan nila yung kanilang proyekto, baka mapupunta na naman sa bulsa ng mga politiko. Yusek, with all due respect, people are asking for accountability, and Ayan, maganda yun. Sige, banatan mo. up until now, we still don't have an update about Saltico. So at least, can the government provide us, so where are we in terms of looking for Saltico and yung iba pang mga kasabwat? Ang huli pong naibigay sa akin dahil mas maganda pong makipag-ugnayan dito ay ang DILG. Sila po talaga, ang law enforcers po talaga ang makikipag-ugnayan sa Interpol. So ngayon may pending po tayong request at Pagka mga ganyang klaseng tanong, walang alam yan. Tanungin mo kay BP Sara, tanungin mo kay PRRD. Lahat. Lahat alam niya po yung sagot. hindi po na ibibigay sa atin sa ngayon ano ang status, pero may pending po tayong request for cooperation ng Interpol. So yung mga kababayan po natin, Wala na yan, drama na lang yan, mga kababayan po natin. No?
talagang hindi nila mahuhuli yan si Saldico. Dahil kapag hinuli nila, baka mamaya, no? Ikakanta sila lahat. Talagang hindi nila hulihin yan. Hayaan na nila na magtago yan ng magtago. Kasi kahit administrasyon niya, change sa administration, makukulong yan eh. Dahil sa dami ng kanilang ninakaw, sa dami ng kanilang ibinulsa at pinaghati-hatian ng pera ng taong bayan. Kaya tama po mga kababayan, ibabalik ko lang itong panawagan ng hakbang ng maisog na dapat lahat ng mga kumangkam ng pera ng taong bayan na galing sa mga nakaw, yung mga tumanggap ng mga mali-malitang delivery, dapat mag-inhibit po sila sa mangyaring proceedings ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dahil, again ang sinasabi ng maisog, di hamak na mas malaki ang ninakaw nila kumpara po sa mga fake allegation nila sa ating Vice Presidente. Okay, yan lang po yung ating update at huwag kalimutan i-like ang video ito. Buhay po kayong lahat, nabuhay ang bansang Pilipinas.